Dineklara na nga po ng Pag-asa na aasahan ang signal number 1 dito sa Metro Manila at sa maraming lugar sa bansa. Alamin pa po natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon. Hatid pa rin ng ating weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, anong lugar ba ang makararanas ng matinding pag-ulan ngayong araw na ito? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po ulit tayo. Naku, Mami Dims, nakataas nga ang signal number 1 dito sa Metro Manila, pero maaraw pa. Again, ginagamit natin yung ating mga tropical cyclone wind signals para makapaghanda sa mga posibleng epekto ng bagyo. Sa ngayon nga, maaraw sa Metro Manila, pero maaaring bukas ng hapon hanggang gabi, makaka-apekto na po ang bagyong Opong sa atin. Pero ngayon nga, mababa pa ang ating tsansa ng pag-ulan at maganda ang sikat ng araw ngayong umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang panahon natin at possible po yung ating mga passing showers o yung mga dumadaang pag-ulan at thunderstorm. So yung mga ganyang klaseng pag-ulan medyo malakas na pag-ulan pa rin po yan. Although hindi nagtatagal, pwede pa rin po yung magpaba. Kaya maghanda at mag-ready rin po tayo dyan. Samantalang, patuloy nga naman binabantayan itong bagyong Opong na patuloy din ang paglakas habang kumikilos papalapit sa Eastern Visayas at Bicol Region sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ay nasa severe tropical storm category na may taglay ng lakas na hangin na umabot sa 110 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 135 kilometers per hour. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong o 440 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Ito nga ang bagyong Opong ay inaasahan nating lumapit dito sa area ng Eastern Visayas. Posible po yung maglandfall. If ever mas mababa po ng kaunti yan, aabot po yan sa Northern Samar area at maaaring mamayang madaling araw, yan po ay tumama dyan. Or if ever naman mas mataas, dito na po yan sa Bicol Region at bukas ng umaga, posibleng maglandfall. Babaybayin po niyan itong Bicol Region papunta ng Calabarzon at maaaring makalabas ng West Philippine Sea sa Sabado ng umaga at makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Sabado naman ng hapon. Sa ngayon, yung kanyang panglabas na kaulapan ay umaabot na dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at mamayang hapon hanggang gabi, mas madadagdagan na po yung ating mga pag-ulan dyan. Meron pa tayong epekto ng habagat dito po sa areas ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at ilang bahagi po ng Mimaropa area. Yan po yung ating mga moderate o at times heavy rains na posibleng epekto nga ng ating habagat. Pero again, ito pong panglabas na kaulapan ng bagyong Opong ay sasabit na dito sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Ayon sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, meron na tayong mga at kung minsan, meron na po tayong mga heavy at kung minsan intense rains sa Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Masbate, Samar at Biliran. Dito naman sa areas ng Leyte, Southern Leyte, Catanduanes at Dinagat Islands, meron tayong mga moderate at kuminsan heavy rains dyan. Again, mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan habang tumatawid itong bagyong Opong. Mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Dito po yan sa areas ng Eastern Visayas, Samar area, Bicol Region naman, at patawid po yan dito sa areas ng Calabarzon. So mapupunta dyan yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan hanggang dito po sa area ng Cavite at Mimaropa area. So bukas ng hapon hanggang gabi, sasabit na rin po yung panglabas na kaulapan. Ito pong bagyong Opong na medyo mas malapit sa gitna dito sa Metro Manila at mga karating lugar nito. So halos buong Central Luzon, kasama nga dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, area po ng Nueva Ecija, Zambales at Bataan, makakaranas din po ng mga pag-ulan at mga posibleng malalakas na bugso ng hangin dulot po ng bagyong Opong. Ito namang areas na nasa itaas ng Northern Luzon, ang eastern section nito, ang Isabela, Cagayan, Aurora area at kasama na po dyan ang Quirino. Meron tayong inflow ng hangin dyan na posible pong magdala naman ng mga pag-ulan. Samantalang ito pong habagat ay nagdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa areas ng Mimaropa area at western section ng Visayas. Again, hindi lang po natin makakonsentrate yung ating mga pag-ulan dito sa dadaanan ng gitna ng bagyong Opong, halos malaking bahagi ng ating bansa ay makakapektuhan po nito. Kaya ngayon pa lamang, habang hindi pa masyadong nakaka-apekto ito sa ating bansa, mag-ready at maghanda po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga flash floods at malawakang pagbaha. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin, na lagi may panahon para sa inyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.